Sa mga balitang consumer at kalakalan, mga kapatid. Hindi pa rin nakakaalis sa 58 level ang halaga ng piso. Noong Biyernes, nagsara ito sa 58.19 level kontra dolyar. 6 na sentimo ang nalagas sa halaga nito kumpara sa nakaraang closing. Sabi ni RCBC Chief Economist Mike Ricafort, dahil pa rin po yan sa paglakas ng ekonomiya ng Amerika. Gumanda raw kasi ang datos sa manufacturing at services ng Amerika. Dahil dyan, posibleng magtagal pa o matagal pa ang hihintayin bago tabasan ng US Federal Reserve ang policy rates sa Amerika. Nanawagan naman ang isang grupo na itigil ang pag-angkat ng manok dahil sa sobra-sobrang supply nito. Sabi ng Philippine Rural Reconstruction Movement, dapat maglabas ng moratorium ang Agriculture Department sa chicken importation. Base sa datos ng grupo, papalo sa 2.26 million metric tons ang lokal na produksyon ng manok ngayong taon. Pero wala pang 1.7 million metric tons ang demand. Ang ibig sabihin po niyan, magkakaroon ng halos 800,000 tonelada na sobrang manok. Sabi naman ng United Broiler Raisers Association, bahagya namang tumaas ang demand sa manok. Ito raw kasi ang naging alternatibo ng mga Pinoy sa gitna pa rin ng pataas na presyo ng baboy. Sinimula naman ng National Grid Corporation na ibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Aghon. Base sa kanilang monitoring, may mga umiikot na silang teams sa Southern Luzon. Ilang komunidad na kasi ang nakaranas ng brownout sa gitna ng malakas na ulan at ng hangin. Bukod dyan, nakaantabay na rin ang Meralco sa mga mawawalan ng kuryente sa Metro Manila. Pero wala pa namang ulat ng mga lugar na nawalan ng kuryente bukod sa naunang power service interruption ng Meralco. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.